Mga dudes, may bagong bebot. Nakita ko kasama ni Ma'am Nanette. Ani na chat sa amin. Pagdating niya galing lunch break. Papunta rito? Tanong ni Aldwin sa kanya. Naku men, bagong chick sa office. Natutuwang sabi ni Jepoy. Naagad siyang lumabas sa cubicle niya at pumasok sa cubicle ko. Ayan na si Ma'am Nanette, sabi naman ni Jet. Attention everyone, please come over here. I have an announcement to make. Kaya naman lumabas kaming lahat sa cubicles namin at lumapit sa kanya malapit sa opisina ni Ma'am Jello. Alright guys, please settle down. Ani ni Ma'am Nanette dahil nag-iingay pa kasi ang ibang kasamahan namin na nasa likuran. Quiet please. Patuloy ni Ma'am Nanette pero hindi pa rin sila tumigil. Shut the fuck. Sigaw bigla ni Ma'am Jello habang nakatayo sa may pintuan ng kanyang office. Kaya naman biglang natahimik yung mga kasamahan ko. Thank you, Ma'am Jello. Nakangiting saad sa kanya ni Ma'am Nanette. Now guys, as I was saying, I have an announcement. To those who still want to apply for the insurance, naka-avail pa rin siya. Just come to my office para mabigyan ko kayo ng application. Sabi niya habang nakatingin sa aming lahat. You people better make a decision now, later, so that Nanette can accommodate you. Singit naman ni Ma'am Jello. Thanks, Jello. Oh, by the way, we have a new employee. Don't be shy. Guys, she is now part of our family. Ani ni Ma'am Nanette. You mean minions? Ani ni Ma'am Jello kay Ma'am Nanette. Na hindi namin alam kung natawa ba kami o hindi. Dahil hindi kami sigurado kung nagbibiro lang ba siya. Dahil seryoso ang pagkakasabi nito. Lalo na ang kanyang muka. Type na type ko? Ani ni Jepoy sa amin. So bad as always. Anyway, sige pakilala ka na sa kanila. At tumakbang babae sa harap at sinabing, Hi everyone, my name is Lisa. Sabi ko nung nakita ko ang kanyang muka. Bingo! Sabi ni Karen sa amin na napalingon naman ako kay Dayan. Nakita ko rin ang kanyang pagkagulat. Lisa? Ikaw? Ani ni Dayan na lumapit siya sa amin. Oy po, sabi kong lumayo ka sa kanila eh. Sigaw ni Karen sa kanya. Sabay tutok sa kanya ng baril. Lisa. Tawag ko sa kanya na nakatingin pa rin siya sa akin. Pinsan mo si Karen? Hindi siya nakasagot. Nakatingin lang siya sa aking ibaba habang nakangiti. Naalala mo ba yung sinabi mo sa akin, Ken? Mga 6 na buwan nang nakalilipas. Yan ni Karen. Kaya naman nilingon ko siya. Diba sabi mo, naghahanap kayo ng receptionist? At sinabihan mo pa ako na mag-apply? Natatawang sabi niya. Sakto dahil lumuwas ng Maynila tong si Lisa at naghahanap ng trabaho. Kaya siyang pina-apply ko sa office niyo. Hindi pa rin ako makapagsalita sa nangyayari. Pero naririnig ko sa likuran ko na umiiyak si Diana. Ang dami niyo palang protocol sa office niyo. Kesyo bawal magpasok pag walang appointment, walang badge, walang kung anong-anong IDs.
Naalala ko na pumunta siya sa office namin. Ken, may naghanap sa'yo dito sa reception. Naalala kong sabi ni Lisa. Napatingin ako sa kanya. Natitig na titig pa rin siya sa aking ibaba. Ikaw ang nagpasok kay Karen sa taas? At doon ko nakuha ang kanyang atensyon. At sinabing, Oo. Hindi ka ba nagtataka, Ken? Hinahanap ka ni Ma'am Chelo sa akin. Pero hindi niya alam kung nasaan ka. At pagkasabi niya noon, bigla niyang hinawakan ang aking ibaba. At bahagyang nilaro ito. Napaisip ako. At nanlaki ang aking mga mata nang na-realize ko lahat. Ken, where are you? Nawala ka na lang bigla after ng breakfast natin. Yan ang sabi ni Ma'am Chelo nang nasa ladies room siya. Kahit na alam naman niya na... Oh God. Nasabi ko nilang nakita ko si Lisa na nakangiting nakatingin sa akin at ginagawa ng ice cream ang aking ibaba. Insan, ano na? Tanong niya kay Karen. Ikaw, sa'yo ang araw na to. At nakita ko sa kanya mukha na natuwa ito. Kaya pinagpatuloy niya na ang kanyang ginagawa. Huwag ka mag-alala, Ken. Mag-e-enjoy ka sa araw na to. Ikaw din, Dayan. I'm sure may nararamdaman na rin kayong kakaiba ngayon sa katawan niyo. Nakangiting sabi niya sa amin. Anong kakaiba? Ken, ang init ng katawan ko. Biglang sabi ni Diana. Kaya naman napalingon ako sa kanya. At nakita ko siyang nakaupo habang nagsasarili. At napapatili pa ito. Karen, anong ginawa mo? Sigaw ko sa kanya. Nabigla namang kinagat ni Lisa ang aking ibaba. Sasampalin ko na sana to nang biglang tumayo si Karen at tumakbang siya papalapit sa amin. Sige, sampalin mo siya. Sasabog yung ulo mo. Sigaw ni Karen sa akin na binaba ko na lang ang aking kamay. Ilan ba nilagay mo? Tanong ni Lisa sa kanya. Galit na galit oh. At pinakita pa niya kay Karen ang ibaba ko. Tigi-isa sila. Buti naman. Kasi pag 2 o 3, patay tayo. Pa-hospital tong 2. Hani ni Lisa na patuloy pa rin sa kanyang ginagawa. Lumakad si Karen. At tumayo siya ilang hakbang lang sa likuran ni Lisa. At pinapanood ang kanyang pinsan. Habang si Dayan naman, naririnig ko sa aking likuran. Parang naiiyak na siya. At nagmamakaawa na paligayahin ko siya. Tumahimik ka! Hindi mo na kailangan yan, Karen. Hani ko sa kanya. Baka kasi paalisin niya na to. Kaya pinasiguro ko siya na hindi kami lalaban. Papayag kami sa gusto mo. Not yet, Ken. Not yet. Sagot nito sa akin. At tinanggal ni Karen ang kanyang pang-ibaba. At marahan na lumapit sa amin. Mabilis naman naglakbay ang mga kamay ni Lisa. Yan, girl. Hari ni Karen sa kanyang pinsan. Habang nakatingin sa akin. Magaling ang pinsan ko, Ken, no? Anding, gusto mo na bang mabigyan ka ni Ken? Gusto ko. At mabilis akong inutusan ni Karen na hindi na rin ako nakapalagpa.
kaya binigyan ko na si Lisa. Kitang-kita ko sa kanya mukha na nag-e-enjoy siya. Please. Please, Karen. Please. Pagmamakaawa ni Dayan sa kanya. Na ngayon ay nakatayo na siya. At gusto lang sumugod sa amin ni Lisa. Sige. Ani ni Karen sa kanya. Naga namang lumapit sa amin si Dayan. Hep. May kapalit to. Kahit ano. Sige na please. Nagsiselos ako eh. Okay. Sasabihin ko mamaya. Natagad na akong sinunggaba ni Dayan. Ken. Tawag niya sa akin. Alam mo ano maganda, Anding? Ano? Pagbibigyan ko tong babae na to. Kaya namiga ka sa sofa. Ano ni Karen sa akin na pinagtulungan pa ako ni Lisa at Dayan. Anding dun ka sa muka. Dayan, go na! Nagad namang pumesto ang dalawa. At naramdaman ko naman ang init ni Dayan. Sige lang, mag-enjoy lang kayo dyan. Ano ni Karen sa amin? Ang ingay mo pala, Dayan? Ano ni Lisa sa kanya na magkaharap silang dalawa. Oo nga, ang init ng katawan ko. Sagot naman sa kanya nito. Talagang iinit yan. Bakit? Hindi nyo ba alam na pinainom kayo ng pampagana ni Karen? Natatawang sabi niya. Kaya tinulak ko siya paalis sa mukha ko. Pero kumapit siya sa aking buhok. Kaya hindi ko siya naalis. Kaya pala galit na galit tong ibaba ko? Galit kong sabi kay Karen na natatawa lang siya. Kailan mo ginawa to? Di yung wine na ininom nyo kanina. Natatawang sabi niya. Napatingin tuloy ako kay Dayan. Kitang-kita ko sa kanya mukhang pagkainit habang iniindahig ko siya. Hindi ba delikado yun? Wala naman atang problema. Hindi ba? Insan, nahihirapan na ako dito. Anin ni Lisa sa kanya. Okay, lumipat tayo sa kwarto para makagalaw kayo ng maayos. At agad namang sumunod ang dalawa kay Karen at umalis to sa aking ibabaw. Hinila pa nila ako patayo. Umaayaw pa ako noong una. Pero hinila nila ako papunta sa kwarto habang nakatutok ang baril sa batok ko. Lakad! Ani niya. Kaya sumunod na lang ako. Nakita ko na napangiti rin si Dayan na parang nag-e-enjoy siya. At pagpasok namin sa loob, narinig ko na sinara agad ni Karen ang pinto. At nung nilingon ko siya, nakangiti ito at sinabing, "Time to party!" Nanatawa pa si Lisa at natawa rin ng mahina si Dayan. Tinulak nila ako sa kama at agad silang lumapit sa akin. Hindi ko lubos maisip na mangyayari to sa buhay ko. Ang tatlong magagandang dilag, makakasama ko ngayon sa pagpapaligaya. Hinawakan pa ako ng dalawa para hindi ako makatayo. At nakita ko na papalapit sa amin si Karen. Ako muna girls ha? Sabi niya sa dalawa at pumayag naman sila. Hanggang sa nagsimula ng gumalaw si Karen
Napapapikit na lang ako. Diyos ko, tama na. Nag-aagawan pa ang tatlo. Nakahiga lang ako habang pinagtutulungan ako ng tatlong babaeng init na init sa akin. Kung ikwento ko to sa kasamahan ko sa trabaho, malamang hindi sila maniniwala sa akin. Sino ba naman akong kilalang birhen sa grupo namin na makakadali ng tatlong magaganda at sexy mga babaeng to? Bigla tuloy sumagi sa isip ko ang pantasya ni Jepoy. At maya-may tinulak ko pataas si Karen na napatingin naman siya sa akin. Hindi ako lalaban. Susunod ako sa gusto mo. Basta pagbigyan mo lang ako sa hiling ko. Ani ko sa kanya. At nag-iisip-isip naman to. Ano naman yun? Tanong niya nang initian ko lamang siya. Sige. Agad niyang sagot sa akin. Kaya naman umalis siya sa ibabaw ko at pinatigil ang dalawa. Girls, sundin niyo lang si Ken. Tinuro ko sa kanila ang gusto kong mangyari. Kaya pumesto silang tatlo. Okay na kayo? Tanong ko sa kanila. At sabay-sabay naman silang sumagot ng oo. Kaya nagsimula na akong gumalaw. Tama nga si Jepoy. Ani ko sa aking sarili. Ang sarap pala talaga tingnan sa posisyon na to. Ani ko nung tingnan ko silang tatlo. Nagbalit-balit pa sila ng pwesto. At kung sino yung nasa gitna sa kanilang tatlo, makikipaghalikan to sa sinasandalan nila. At ilang sandali pa, malapit ko nang maabot ang sukdulan. See? Enjoy, diba? Ani ni Karen. Na sa wakas, dahan-dahan na rin kumakalma ang aking ibaba. Sa sobrang pagod ng tatlo ay nakatulog sila sa kama. Habang ako, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto at pumunta sa sala. Agad akong nagbihis at tinignan ko ang oras sa aking phone. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Kaya kahit pagod at medyo nangihina pa, lumabas ako sa apartment ni Karen para umuwi sa amin. Hindi ko naginising pa si Diane dahil pansin ko na nag-enjoy na siya sa piling ng dalawa. Ang iniisip ko na lang ay ang sitwasyon naming tatlo, nila Lisa at Diane sa opisina. Tumuyong balahibo ko nung maalala ko si Ma'am Chelo. Patay ako nito? Ani ko na nag-aabang na ako ng masasakyan. O bakit ngayon ka lang? Salubong sa akin ni Mama pagpasok ko sa gate namin. Busy kasi sa work kaya ngayon lang ako nakauwi. Kaya pala ganyan ang mukha mo. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Hindi na ako nagsalita pa at pumasok na sa loob ng kwarto ko. Napamura na lang ako sa paghiga ko sa kama at nag-blackout ako. Kenneth! Kenneth! Nagising ako bigla. Kanina pa tumutunog yung phone mo. Ani ng mama ko sa akin na kanina pa pala niya ako ginigising. Ha? Sasapakin kita. Ani niya kaya agad akong tumayo at hinanap ang phone ko. Bruho, nasa bulsa mo. Nabinatukan pa ako bago lumabas ng kwarto. Dali-dali ko namang kinuha ang aking phone sa bulsa at sinagot ko to. Hello? What are you doing?
Tanong niya sa akin at tinignan ko ang LCD ng phone ko. Hi baby. Ani ko nung makita ko ang kanyang pangalan. What have you been doing? Bakit ang tagal mong sumagot? Naiinis niyang tanong sa akin. Nang biglang marinig ko na may nag-text sa akin. Kaya naman kinuha ko ang earphone ko para mabasa ko mga pumapasok na text sa akin. Natulog ako. Sagot ko sa kanya habang binubuksan ang inbox ko. Asan ka? Message ni Karen. Bakit ka umalis? Message naman ni Diana. Salamat, Ken. Ang mensahe naman galing kay Lisa. Grabe ka pala matulog. Sagot sa akin ni Ma'am Chelo. Pagod eh. May ginawa kasi kami buong araw. Nino? Ng papa ko. Sagot ko na natahimik to sandali. 3:00 ng hapon ang dating ko sa Pinas. You'd better be in my place before that. Yes po, ma'am. Sagot ko sa kanya. Don't you dare do anything stupid, Kenneth. Or else, papatulugin mo ako sa stupid punch mo. My what punch? Wala. Joke lang, baby. So you think my punches are stupid? No, hindi ko sinabi yan. Then why did you say stupid punch? Yung ano kasi yun eh. Yung bago mo ako sinuntok. Nagsabi ka ng stupid. Sabay suntok mo sa akin. You idiot. It's you who I called stupid. Ha? Ako pala. Akala ko yun ang pangalan ng move mo eh. Kagaya nung sa Power Ranger. Oh, that reminds me. Ano? Tanong ko. Wearing that pink Power Ranger shirt that I gave you. Because tomorrow, I have something fun in my mind. At ano na naman yun? Tanong ko sa kanya na tumawa lang siya. Come on, baby. Just bring it tomorrow. And I'll tell you all about it. Okay? Alright. Sagot ko sa kanya. Hanggang sa napansin ko na mag-alas 8 na pala ng gabi. Pero tuloy lang kami sa kwentuhan namin. Habang naghihintay ito sa flight nila pabalik dito sa Pilipinas. At kinabukasan, nagising ako ng 11:00 ng umaga. Nagmamadali akong bumaba sa banyo para maligo. Saan ka naman pupunta? Tanong agad ng aking ina nang makita akong lumabas ng banyo. Ha? Bakit? Sa tuwing maliligo ka, alam kong may lakad ka eh. Mama talaga. Anong mama ka dyan? Saan ka na naman pupunta ha? Pag-uusisa niya. May date ako, ma. Date? Ano kain check? May date sa tanghali? Ani niya. At natawa pati kapatid ko. Mama talaga. Sabi ni Dominic. May date ako, ma. Ipapakilala ko siya sa inyo soon. Diyos ko, huwag naman sanang kaladkarin na babae ang ipapakilala mo sa amin ng papa mo, ha? Ani ng mama ko. Napatingin tuloy ako sa kanya. Wala ka atang tiwala sa akin. Kuya, tinatanong pa ba yun? Sabi ng kapatid ko. Binatuhan tuloy siya ni mama.
Magbibihis na ako, ma. Baka malate ako. Tumakbo na ako sa itaas. At pagbaba ko sa sala, Rudy, tanungin mo nga yung anak mo kung saan pupunta. Ay. Dinig ko galing kay Papa na tumingin siya sa akin. Umuwi siya sa bahay para dito mananghalian. May date ako pa. Ani ko na parang nabuhay naman ang aking ama. At natuwa pa siya para sa akin. Talaga? Nice! Rudy! Sigaw naman ng mama ko, kaya napatingil siya. Aida talaga? Sabay akbay sa akin palabas ng bahay. Ano anak? Maganda ba? Rudy! Kayo talagang mag-ama! Bahala na kayo! Naririnig naming sabi ni Mama sa loob ng bahay na pareho kaming natatawa na lang ni Papa. Basta anak, yung bilin ko sa'yo ha, huwag mong kalilimutan. Papa talaga eh, date lang. Hindi naman ako mag-aasawa ngayon. Sa akin lang, just to be safe. Sabay dukot niya sa kanyang bulsa at binigyan ako ng 1,000. Bakit, Manny? Sabay kindat sa akin. Napapailing na lang ako at natatawa sa inasal ng mga magulang ko. Yung mama ko, against sa pakikipag-date ko. Pero ang papa ko naman, sobrang supportive at botang-boto sa ideya na makikipag-date ako. Ay, natutuwa ako. Hindi na ako makapaghintay na makita at makasama ko si Ma'am Chelo. Sumakay ako ng taxi at nagpahatid sa lugar ni Ma'am Chelo. At binati pa ako ng guard. Pinakilala kasi ako ni Ma'am Chelo sa kanila para hindi na daw nila ako tatanungin o hahanapan pa ng ID pag pumunta ako rito. Pumasok na ako sa loob at tinignan ko ang orasan. Mag-2:00 na pala ng hapon. 1 oras na lang ay nandito na siya sa Pinas. Kaya pumunta ako ng kusina at naghanda na makakain niya. Tinuruan din kasi ako magluto ni Mama. Kaya kahit papaano may alam ako sa kusina. Sana magustuhan ni Ma'am Chelo ang lulutuin ko para sa kanya. Kahit nawala sa isip ko ang oras nang marinig ko ang lock ng pinto. Kaya tumakbo ako papunta sa sala at nakita ko tong pumukas. Sabay sabi ko nang, "Welcome home!" Oh God, he scared me. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at sinara naman niya ang pinto at tumakbo papunta sa akin. Nagyakapan agad kaming dalawa. I miss you. Sabi niya sa akin na naamoy ko pang pabango sa leeg niya. At hinalikan ko siya sa leeg. Oh, I needed that. At naghalikan kami. Matagal na naglapat ang aming mga labi. At pagkatapos, tinanong niya kung kamusta ako. I'm okay. Eto, namiss ka. Sabi ko sa kanya na humalik siya sa labi ko at bumitaw sa pagkakayakap sa akin. I miss you too, baby. Sabay hila sa akin papunta sa kwarto. Did you cook? Tanong nito nang papunta na kami sa kwarto niya. Oo, baka kasi gutom ka sa biyahe. Yeah, but what I'm hungry right now is you. Lambing na sabi niya sa akin. Me too. At agad ko nang sinara ang pinto ng kwarto at nagpaligaya kami. Ang sarap talaga sa pakiramdam pag si Ma'am Chelo ang kasama ko sa pagpapaligaya. Parang wala akong ibang inaalala
Wala akong ibang pakiramdam. Para akong nasa langit pag siya ang katabi ko. I miss you. Panay sabi niya sa akin habang mainit ang mga tagpo namin. I miss you too, baby. Niyakap ng isang kamay niya ang batok ko at naghahalikan kaming dalawa. Ang sarap ng mga halik niya. Ang amoy niya. Ang makinis ng balat. At ang mga mata niyang nakatingin sa akin. I love you. Bulong ko sa kanya. At ilang sandali pa, sabay namin naabot ang rurok ng tagumpay. At pagtapos nun, pareho kaming nakatulog. Ken, masarap ba? Narinig kong boses. Masarap ba ako, Ken? Sabi ulit ng boses. Ha? Sino? Masarap ba ako? Masarap pa kami? Gusto mo ba to? Dinig kong paulit-ulit. Sino yan? Tanong ko nang biglang. Sinong mas masarap sa aming apat, Ken? Narinig Aren. Kaya naman napabangon ako. Napasigaw ako ng malakas. Kaya naman agad na napalabas ng banyo si Ma'am Cielo. Are you okay? Ha? Okay lang ako. Nagulat tuloy ako sa'yo. Nananaginip ka siguro. Oo, panaginip lang pala. Akala ko kung ano na. Nani ko sa aking isip. You know what? Go and take a shower. Mabuti pa nga siguro. At tinalikan pa niya ako sa labi. Sabay-sabing, go take a shower and meet me in the kitchen after. Okay? Wear that. Turo niya sa damit na hinanda niya sa may upuan. Okay. At pumasok na ako sa banyo. Tumingin ako sa salamin. Shucks, bangungot yun. At tuluyan na akong pumasok sa loob ng shower at naligo. Pagkatapos ay sinuot ko ang damit na inenda ni Ma'am Cielo para sa akin. Kinuha ko pa ang phone ko bago ako lumabas ng kwarto at pumunta na ng kusina. There you are! Nakamaikling shorts lang siya at naka-tube na top. Wow! At nilapitan ko siya. Saka niyakap to. Hey, I'm cooking. Asa naman yung niluto ko? Sorry. Tinapon ko na lang. Pero tinikman ko, ha? Sabi niya na napangiti na lang ako. Hindi ko pala natago yun. Kasi hindi naman namin nakain pagdating niya. At inuna niya ang hotdog ko. Kaysa sa niluto kong longganisa para sa kanya. Sit down, mister. And drink your tea. Hani niya. At tinalikan ko naman siya sa pisngi. Saka to naupo sa upuan. Nilagay ko ang phone ko sa mesa. At nag-serve na siya ng pagkain namin. At umupo siya sa tapat ko. Let's eat! At kumain na kami. Nagkwento siya sa mga lugar na binisitan nila at kung ano ang ginawa nila roon. It was so funny how Divina fell into the river. And wait, I think I have it on my phone. I'll show it to you later na lang. I'm so hungry. Sabi niya na kumuha pa siya ng pagkain at nagsubo. Halatang gutom talaga siya. Dahil wala siyang tigil sa paggawa ng pagkain sa malaking bowl. Galing kasi siya sa biyahe
Walang maayos na pagkain sa eroplano, lalo na sa ginawa namin kanina. Kaya alam kong gutom na gutom siya. Kaya naman hinayaan ko lang siyang kumain ng kumain. You know what? I brought a bottle of wine from our vineyard. Inumin natin yun mamaya. Okay. At pagkatapos namin kumain, naupo kami sa sofa. At ininom namin yung wine na dala niya. How was it? Matamis siya. Pero malalasahan mo talaga ang alak. At ang bango ha? Wow, I didn't know that my baby is a wine connoisseur. Natutuwang sabi nito sa akin. Hindi naman. Well, it's true what you said. Yun ang mismong target ng papa ko. Kaya ganito ang lasa nito. Masarap. Then have some more. At muli niyang binuhusan ng baso ko. At ininom ko to. Sarap. Sabay halik ko sa kanya. Lalong sumasarap. Sabi ko na natawa siya. You're such an idiot, Kenneth. Lambing niya sa akin. Yeah? Yeah. At naghalikan kaming dalawa. Kinantahan ko ang aking mahal na cello at tinalikan ko siya sa labi. I love you. Sabi niya sa akin. At naghalikan kaming dalawa. Nilagay ang baso sa center table. Saka kami nagpaligaya sa sofa. Thank you, Ken. Sabi niya nung natapos na kami. Habang nakadapa siya sa ibabaw ko. Saan? For making me feel so happy. Tumingin siya sa mga mata ko. At hinalikan ako sa labi. Ganon kasi ang binigay mo sa akin, Cello. Kaya ganon din ang sinukli ko sa'yo. O bakit? So kung susuntukin kita, yun din ang isusukli mo. Sabi niya na sinampal ako ng mahina sa dibdib. May bumalik ba sa'yo? Nakangiting tanong ko sa kanya. Na sinubsob naman niya ang mukha niya sa dibdib ko. At tumawa siya ng bahagya. Stay with me. Niyakap niya ako ng mahigpit. At ganoon din ang ginawa ko sa kanya. I will. Sagot ko sa kanya. Ano yung kinanta mo sa akin kanina? Ayon, Summer Rain ni Rob Jones. I like it. Ikaw? Anong ako? Anong kanta naman ang ikakanta mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Natumingin siya sa akin at tinukod ang braso sa sofa. Sa kanya nilapit ang mukha niya sa mukha ko. I'm sorry but I don't sing, Kenneth. Kahit konti lang. I'm not like other girls who are mushy-mushy and engulfed with their feelings and sings every time they heard the words, I love you. Sabi niya na titig pa siya sa mata ko. Okay lang. But, I will only probably sing if I truly find you worthy. And probably the time when I realize that I truly and only if I'm truly in love with you. Only then I'll sing and hold your hands. Dagdag pa niya. Kaya naman napangiti na lang ako at sinabing, a simple title of the song would suffice. Sabi ko sa kanya na sinuntok ako sa dibdib. Oh, I'm sorry, baby. Hinalikan niya ako sa dibdib kung saan niya ako sinuntok.
Saka to yumakap sa akin. Have you ever heard of the American band called Fish? No. Bakit? Since you're asking, I think one of their song will suit you. Oh, anong title? Niyakapan niya ako ng mahigpit bago niya ako sinagot. At sinabi niya, Punch You in the Eye. Napatingin ako sa kanya. Hindi ba nagawa mo na yun? I know, so there's no need to sing it. Natawa na lang ako sa kanya at natawa rin siya sa kanyang kalokohan. At muli, naghalikan kaming dalawa. Nagsarap mo pala manlambing? Well, that's me. So you'd better be good. Or else, Ken, I'll punch you in the eye. Not the song, but the real punch. Sabi niya na umaksyon pa siya na susuntukin ako. Kaya saglit akong napapikit. Kaya natawa siya. Nag-usap lang kami hanggang mag-alas 10 na ng gabi. Kailangan ko nang umuwi. Ay. Nagpaut pa ang labi niya nung nagpaalam na ako sa kanya. Can't you stay just for the night? Sabi niya habang yakap-yakap niya ako sa harap ng elevator. I'm sorry, magagalit ang boss ko kapag nalita kong pumasok bukas. I'll kick your boss ass. Natawa na lang ako sa kanya dahil parang bata siyang nakayakap sa akin at pinipigilan akong umalis. Magkikita pa naman tayo bukas. Fine. Leave. Sabay bitaw niya sa akin at tumalikod na parang nagtatampo. Ay, ang baby ko talaga. Matampuhin. At niyakap ko siya. I love you, baby. Go home. I love you. Humarap siya at niyakap ako. See you tomorrow. Sabi niya sa akin. Sabay pindot ko na sa button at bumukas ang elevator. See you tomorrow. At sumakay na ako. Kita ko nagpaut pa rin siya hanggang sa nagsara na ang pinto. At bumaba na ako at umuwi sa amin. Napagalitan pa ako ng mama ko dahil late na daw ako umuwi. At buong araw daw akong nawala sa bahay. Aida, hayaan mo na si Ken. Hindi na yan bata. Pagtatanggol sa akin ng papa ko, napati siya, napagalitan rin. Kinukonsinti mo tong batang to? Hindi na nga bata yung si... Ay, umakit ka na nga sa taas, anak. May pasok pa bukas. Sabi ni papa, sabay akbay niya kay mama. Tara na nga sa taas. Ang init ng ulo mo. No, bakit? Balik tanong naman sa kanya ni mama. Papalamigin ko yan. Sabi niya na napailing na lang ako at natawa sa dalawa. Pag-akyat ko sa taas, kinatok ko si Dominic. Bakit kuya? Mag-headphone ka. May parating na bagyo. At agad naman niyang kinuha ang headphone sa drawer niya at sinabing, masigla pa pala magpaligayang dalawa. At pumasok na ako sa kwarto ko. Tinext ko si Ma'am Chelo para ipaalam sa kanya na nasa bahay na ako. I miss you. Sabi niya sa text. Kaya naman nareplyan ko siya. At maya-maya lang tumawag siya sa phone ko. Nag-usap pa kami hanggang mag-alauna. Sleep well. Sabi niya bago niya binaba ang phone.
At agad ako natulog pagkatapos naming mag-usap. Na hindi ko na inabala pang sagutin ng phone ko nung tumunog to ng madaling araw. At pagising ko kinabukasan, tinignan ko ang aking phone. Ang daming missed calls galing kay Lisa, kay Karen at kay Diane na may mga text messages pa to. Pero hindi ko binasa ang mga to. Tinura ko lahat at pumunta sa banyo sa kanaligo at dumiretso na ako sa trabaho. Pagdating ko sa opisina, nakita ko ang dalawa na nakaupo sa reception's desk at binati pa nila ako. Good morning to. Sabi ko sa kanila at dumiretso na ako sa loob. Dahil nakita ko pa silang tumayo, akmang ahalik siguro, kaya umiwas na ako. Pagdating ko sa aking cubicle, nakatanggap ako ng text message galing kay Karen. Pero hindi ko to pinansin. At nakita ko na may email sa akin si Ma'am Chelo. Morning babe! Ano niya sa email niya. At agad naman ako nag-reply sa kanya. Breakfast? Tanong niya pa. Done. Good. I'm going out for a meeting, so I'll see you later. Tumayo ako at nakita ko siyang lumabas sa office niya at tumingin pa siya sa akin. Hinitian ko siya, pero inisnab niya lang ako. Baby ko talaga? Mahinag sabi ko. Na nakita ko nakatingin sa akin si Jepoy. Kaya naman naupo ko agad sa upuan ko. Maya-maya ay nakatanggap uli ako ng text galing kay Karen. Kaya binuksan ko ang inbox ko at binasa ang una niyang text sa akin. Bakit ayaw mong sumagot? Hindi ko siya nareplyan at muli ko tong dinili. Binuksan ko pa ang pangalawang message niya. Ganun ha? At nakatanggap pa ako ng pangatlong message sa kanya. Nagulat na lang ako nung nabasa ko to. Ikakalat ko to kung ayaw mo pa rin sumagot sa mga text ko. Bigla ko nanlamig, namutla, at kinabahan sa nakita ko. Hi mga loves ko! Kamusta kayo? Belated Happy Valentine's! Sana lahat ay naging masaya sa araw ng mga puso. Ito naman ang tanging handog ko sa inyo bilang pasasalamat sa pagsubaybay sa aming channel. Sisimulan ko na ang shoutout. Shoutout kay Alfonso Fobar. Hello ulit kay DJ Trece Digmander Paul. Kay Wilfred Lanorias. Kay Jem Liarde. Kay Joseph Caronan. Hello ulit kay Rolly Vargas. Kay Fermin Bronidor, kay Armando Tatel, kay Angelo Criligo. Shoutout din kay Romeo Fuertes from Santa Maria, Bulacan, kay Geraldo Moral, kay Dagto Tinamisan, kay Reggie Palacios, kay Raymond Alvarez, kay Josefina Roberto. Hello rin kay Rosa May Brocal, kay Niels Cortez, kay Helman Culus, kay Francisca Abuhat, kay Ricardo Reyes, kay Mang Kermit, kay Eman Traballo, kay Far Captain, at hello rin kay Warren Valdemora. Maraming salamat sa mga avid listeners at sa mga bago naman sa aming channel. Welcome and enjoy!